Init-init na balita, nakauwi na sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos dumalo sa isang pagtitipon sa Hong Kong nitong weekend. Sinalubong siya sa airport ng ilang opisyal ng Philippine National Police kasama ang Interpol. Pasado alas 9 ng umaga nang lumapag ang eroplano lulan ang dating Pangulo. Matinding seguridad ang ipinatutupad sa NAIA sa kanyang pagdating. Namataan ng ilang opisyal gaya ni PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, representative mula sa Interpol at maging ang ilang kalyado ng dating Pangulo. Ang iba pang detalye ay hatid namin maya-maya. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News noong nasa Hong Kong pa siya, muling sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siya sakaling isyuhan ng arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Iginiit ng dating Pangulo na wala siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya habang nasa pwesto. Pinabulaanan din ng dating Pangulo ang mga sinasabi na kaya siya nagpunta sa Hong Kong ay para iwasan ang arrest warrant. Una na rin sinabi ng dating Pangulo na babalik siya sa Pilipinas at wala raw balak magtago sa ibang bansa. Palagay naman ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi handang humarap sa pagliliti si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Philippine government kung saan dapat Sabi ni Attorney Conti sa panayam ng unang balita sa unang hirit kung totoong handang dating Pangulo na humarap sa ICC, matagal na raw dapat siyang nagbigay ng impormasyon ukol sa war on drugs. Tulad na lang daw ng sinabi ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee na nakapatay siya ng ilang tao pero hindi naman pinangalanan kung sino-sino. Kung kaya niyang pumunta doon at ibigay yung impormasyon na tama at hindi magsisinungaling lang o magde-deny lang, ay aba, uusad tayo. Kaya sa pangkalahatan, kahit sinasabi niyang, huli kayo, hindi siya handa para sa trial, hindi siya ready na magpahuli. May pakiusap ang Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling silbihan siya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Justice Department man, PNP o Malacanang, wala pang natatanggap na anumang komunikasyon tungkol sa arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanggapan ng ICC prosecutor, sinabing hindi sila nagkokomento tungkol sa mga ongoing investigation, kaya wala silang komento sa mga ulat ukol sa arrest warrant. Iniimbestigahan ng ICC prosecutor ang mga naganap na krimen umano mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa konteksto ng war on drugs. March 17, 2019, nag-eepektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero miyembro pa rin ng Pilipinas ng Interpol. Kaya dati na rin sinabi ng gobyerno, hindi pwedeng basta baliwalain kapag sa Interpol idinaan ang request. Kung magkaroon man ng komunikasyon ng ICC o Interpol, sabi ng palasyo, handa naman po ang law enforcement agencies natin kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. handa rin daw ang pamahalaan na pigilan ang anumang kaguluhang maaaring idulot ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At ngayon pa lang, may pakiusap na ang palasyo sa kanyang mga taga-suporta. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Ayon sa DOJ, sakaling may notice mula sa Interpol, tatanggapin ito ng National Central Bureau na binubuo ng PNP, Bureau of Immigration at NBI. All these requests, dadaan po kasi talaga yan ng evaluation. No? So, we have to see that the Interpol request is a valid request. And that is the only time that it will be given due course, and on that basis, gagalaw na po yung mga ahensya. Sa ngayon, itiwala ang palasyo sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo na ang pagtungo niya sa Hong Kong ay para dumalo lamang sa pagtitipon ng mga OFW roon at hindi para takasan ang napapabalitang warrant. Dahil po hindi na po tayo miyembro, ay pwede naman silang
dumiretso sa law enforcement agency, pwede rin silang dumiretso sa third party country na miyembro pa din ng ICC. So, medyo malawak po yung magiging mga options ng ICC ngayon. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay nga ng pagbabalik bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama ngayon ang Government Law Enforcement ng Pilipinas, kausapin natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, kasama na po ng mga otoridad ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po masasabi niyo rito? May kinalaman po ba talaga ito sa investigasyon ng ICC? Naku, hanggang ngayon, chinecheck ko ang ICC website, wala pa silang official confirmation kung warrant of arrest nila ito. Pero ikinagagalak namin kung merong warrant of arrest at na-enforce ngayon. Sa dami ng kasalanan na inamin at ibinibintang kay Duterte, kung finally meron ng isang nagbunga sa pag-aresto at kumbaga eventual trial ng Pangulo, dating Pangulo, di welcome para sa amin ng mga biktima ng war on drugs. Kung hindi man ito ang ICC warrant, sigurado kami susunod na yung sa ICC. Pero ano bang protocol kapag naglabas ng warrant of arrest ang ICC? Talagang inilalabas ho ba nila ito publicly? Nakapost sa kanilang website? Ano po yung kanilang SOP? Hindi Hindi. Kaya ako, inaabangan ko talaga itong mismong pag-aresto dahil ito ang, according to the ICC rules, ito ang magiging produkto ng confidentiality principle or concept dito sa ICC. Secret ang lahat ng mga kaganapan habang investigasyon at magkakaroon lamang ng galaw kapag may ganap na. At ito ngang aresto, kung sakasakaling ito ngayon sa ICC, ang dapat dito ay ito turn over sa dahig para doon na magsimula ng formal at publicly ang trial. Ang simula nito ay first hearing, then confirmation of charges. Pero dito sa pag-aresto, hindi talaga required na i-public dahil may implication ang publicity, di ba? Pag naunang nalaman o napabatid, baka tumakas o baka makaiwas. Kaya itong pag-aresto kung sakasakaling dun sa ICC, ito yung kumbaga example ng ano ang dapat mangyari. Hindi mo ipapublic or hindi kailangang ipublic dahil may pag-asa ka at ito na nga magbubunga ng mismong aresto yung issuance ng warrant. The mere fact na nakasama yung Interpol dito sa airport, ano ba kaiba ng red notice kapag sila nag-issue at yung arrest warrant na posibleng i-issue ng isang korte? Paano ba nagko-coordinate yung isang korte sa Interpol? Ang warrant of arrest, maski sa Pilipinas, ang prinsip niyan, dapat judge ang nakapirma, korte ang nag-issue. So, International Criminal Court ang nag-issue niyan at ipinakalat or ibinigay either sa bansa ng Pilipinas, sa ibang member states niya, at sa Interpol bilang may kasunduan siya ng data sharing, information sharing. Ang Interpol ay mag-i-issue ng red notice o request sa lahat ng mga member niya na magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga wanted na kriminal. Pwedeng secret or confidential yung red notice, pwedeng hindi. Depende yan sa probability of arrest. Kahit hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at saka China, kung saan Special Administrative Region ang Hong Kong, member naman ng Interpol. Kaya para sa marami, talagang ICC warrant na to kasi walang iba kaya lang, hindi pa kasi nag-a-announce yung ICC. Doon naman tayo naiipit. Pero kung ano man, malalaman natin yan. Kung ililipad yan ng dahig, doon na talaga yan. Pang ICC trial na siya. Pag nag-request po ba ang Interpol, meron bang choice ang host country na tanggihan ito or limitahan lang yung kanilang tulong na ibibigay sa Interpol? Sa totoo, hindi Kasi kasunduan mutual agreement na kapag may impormasyon ka tungkol sa isang wanted na kriminal, internationally wanted criminal, dapat ibahagi mo doon sa grupo. Data sharing ito sa minimum. Sa totoo, ang red notice ay hindi naman instruksyon na arestuhin ka. Galing sa Interpol. Galing yung instruksyon or yung otoridad, galing siya sa ICC o dun sa korte. Pero in this case, hindi lang data sharing kasi nandun mismo sa airport yung mga otoridad ng PNP. Anyway, sa panayam niyo po sa unang balita, at Interpol. Pero pwedeng bahagi kasi yun ng parang data sharing. Pero kumbaga, hindi sila yung kukuha. Oo. Nandun sila. Talagang may ganun. Gawain ng Interpol na gawa ng parang national team na mag-monitor ng mga activities. Minsan meron yan sa mga Olympics, etc. para ma-monitor May nila coordination. na ayos
Oo, coordination. Okay. Pero yung mismong aresto, kaya interesting kung sino yung humawak, no? May humawak ba sa kamay, pinusasan ba o ano? Dapat Pilipino yan. Okay. Sa panayam po sa unang balita kanina, sinabi niyo na hindi handa sa trial yung dating Pangulo. Meron bang bearing kung handa siya o hindi? Kung talaga meron ng arrest warrant ang ICC or lalabanan niya itong arrest warrant dahil nga hindi siya handa doon sa investigasyon ng ICC? Walang bearing kung handa siya o hindi. Talagang dadalhin siya doon. Kaya ako nasabi ding hindi siya handa dahil doon sa mga statements niya, hulihin niyo na ako, pero wala naman kayong jurisdiction. Kahit pa sa dinami-dami ng sinasabi nila, wala naman silang fina-file sa International Criminal Court na responsive pleading patungkol dito. Wala silang sinasabi na, tigilan niyo itong kaso na ito, wag niyo akong lapitan. Wala siyang paliwanag, ni ho, ni ha, patungkol dito sa kasong ito. Kahit nasabihin na natin walang summons pa sa kanya, napapangalanan na siya doon pa lang sa initial documents na submitted ng Office of the Prosecutor. Opo. Pangalawa, wala din naman siyang fina-file o wala siyang issue dito sa mga korte. Kaya alam ko wait and see yan, panaka-naka. Pero from all I see, from his side, they're ready to speak up. But I'm not sure if they have the documents to back that up. Opo, isa po nga ito sa mga tanong ng mga kumu-question ko talagang ICC arrest warrant ito. Wala pa naman daw summon ang dating Pangulo. So paano siya arestuin? Hindi pa naman siya sumasagot. Ay tumutugon dun sa kasong inihabla sa kanya. Ano pong masasabi niyo rito? Kaiba sa atin, hindi kailangan yung parang sabina o summons ang mauna. Pwedeng diretso na ng warrant of arrest kahit pa patuloy ang investigasyon. Ito ay sa konsepto, sa diwa na sa ICC kasi matitinding krimen ang tinatrial. At talagang obvious at malamang sa malamang may tatakas. Kaya ang warrant of arrest ay maaring i-issue kapag kitang-kita na ng korte na itong taong ito ay with reasonable basis to believe that he or she is the most responsible for crimes against humanity and may possibility na tumakas siya. Kaya warrant of arrest agad ang i-issue kahit hindi pa tapos ang investigasyon. So for ano po masasabi nyo sa pagtugon ng pamahalaan dito sa isyong ito sa dating Pangulo in relation to the ICC investigation? Kinatutuwa ito ng mga biktima. Kanina may nagpaabot na sa akin na text mula sa isang biktima, welcome na welcome. Dahil hudyat na ito na magkakaroon kami ng pagkakataon na litisin itong kaso na crimes against humanity. Itong, sabi nga nila, prop lang yan, lagi nyo na lang sinisiraan ang aming mahal na presidente. Ito na ang pagkakataon para magkaharap-harap isang korte, patas at maayos na paraan. Hindi yung magsisigawan, magmumurahan, magbabatuhan na lang ng argumento nang hindi naman matatapos. Sa harap ng International Criminal Court, malalaman natin kung talagang siya ba at paano nga ba napatupad itong war on drugs at nagbunga ng libu-libong patay at thousands others na nakakulong at nadetina. Of course, linawin po natin, wala pa rin kasiguruhan kung talagang may warrant of arrest na ang dating Pangulo mula sa ICC. Pero paano bang protocol kapag mga ganitong kaso? Kasi meron na rin mga inisyong ganito against heads of state at kuminsan hindi pinapansin, hindi ba ng Estado yung arrest warrant mula sa ICC. Pero paano ba yung protocol? Kapag nakuha siya, ano yung mga susunod na hakbang? I'll take it from the view of the Philippine government. Siyempre, ayaw kong madamay dyan. I will turn over the accused sa pagkatapos ng service ng warrant to the police of a member state of the ICC. O ililipad ko na yan papuntang, kung ako, The Hague, which is the seat of the court. Doon, bahala na sila. So tapos na ang eksena ko. Doon na papasok kami bilang mga representatives ng victims kung paano magpapatuloy yung trial. Kasama na yung Office of the Prosecutor. Sa prosecution na Office of the President, Office of the Prosecutor, kung sakasakali ang title, versus Rodrigo Roa Duterte. Pasintabil na po, Attorney, dyan lang po kayo, babalikan po namin kayo. May mga breaking lang na balita, may kapapasok lang nga po na balita. Naglabas na ng pahayag ang Presidential Communications Office na natanggap ng Interpol Manila kaninang madaling araw ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Para daw ito sa kasong crimes against humanity. Attorney Conti, ano pong reaksyon nyo? Meron na official na pahayag mula sa palasyo? Syempre, tuwa kami na sang-ayon doon sa naunang pahayag ng presidente na sabi niya, hayaan namin na mag-investigate ang ICC at kung kinakailangan na i-implement ang isang warrant of arrest ay gagawin namin.
Ay di nagbunga. Inaasahan namin na tutuloy-tuloy na ito ng trial sa, of course, The Hague. Gaano po kabilis itong prosesong ito? Ngayon at meron ng arrest warrant, nakuha na siya, dadalhin siya sa Camp Crame, I would presume. Anong mga susunod na hakbang? Ay, sorry, baka hindi sa Camp Crame. Kung Okay. according to protocol, dahil wala namang authority, yung kumbaga, walang Philippine court, diretso dapat yan sa The Hague. Kumbaga, Okay, so pinakamalapit talagang na kulong. The Hague talaga. So, Hindi ganun na ako yan dapat kabilis? tagal sa Aha. Pilipinas. So mula sa... Well, Go ahead po. sige, depende kung sa kasunduan, kung may, baka wala pang flight. Hindi naman kaagad-agad yan. Kasi ang alam ko sa yung European flights, usually mga gabi. At depende kung sinong carrier, nakabili na ba ng ticket, sinong sasama. Kasi kailangan din, kung hihilingin nung akusado na meron siyang kasama, kailangan din samahan, baka kailangan ng doktor. Siyempre, sisiguraduhin muna yung safety and security ng akusado. Pero dapat talaga ilipad na yan papuntang sa The Hague kung saan, ito yung kaka-discuss lang namin nga ito eh. Pagdating mo sa kulungan, bibigyan ka ng isang packet of materials, mga papel kung saan una nakalagay kung ano ang iyong mga karapatan bilang detenido. Ano ang mga charges laban sa iyo. Pangatlo, may listahan ng mga abogado na pwedeng mag-represent sa iyo kasi hindi sino lang ng mga abogado ang authorized na mag-appear before the court. Pag mumuni-munian niya yan, sa loob siguro ng isang linggo, ipapatawag muli siya ng korte para sa first hearing or confirmation of charges, parang arraignment sa atin, at magtutuloy ang trial. Average time daw or period ng hearing sa ICC ay 8 years. Yung isa sa pinakamatagal, 10. Pero isa naman sa pinakamabilis, 2 years. Kaya abang-abang depende din yan kung gaano ka litigious o gaano ka contest ng Duterte camp yung mga charges sa kanya. Ano po kayang ibig sabihin ng isang linya sa statement ng PCO na I quote, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo, end of quote. So, official arrested na po ba siya? Ang hirap. Inintay ko si Karim Khan. Pero si Karim Khan kasi ang prosecutor ng International Criminal Court at usually ina-announce niya yan. Pero pwedeng hindi naman nga i-announce. With the confirmation of the Philippine government, which should be in receipt of this warrant of arrest, then I have reason to believe na totoong-totoo nga. Kaya abang na kami. Ang oras ngayon ay 11. Madaling araw pa lang sa The Hague. Kaya palagay ko, pagising na yung mga tao doon. So pagdating po ng office hours, mas malilinawan tayo. Office hours sa Europa, malilinawan pa tayo dito sa isyong ito. Yes, mga 5 a.m. kasi ngayon. At saka, ang mas importante, anong oras makakarating doon si Duterte? Kasi doon magsisimula yung taking into custody. Kumbaga, parang ito, arestado na talaga. At Opo. hawak na natin. Very, very quickly lang po, yung health ng dating Pangulo, isang consideration po ba ito? Posible, pero sa ICC, maraming mga doktor naman doon. At sisiguraduhin na siya ay matitingnan before siya ipasok sa kulungan and at the time that he is inside the prison. He can also ask for assistance anytime. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din. Ingat. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Hindi lang mainit na temperatura kundi nagdadala rin po ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ang easterlies o ang mainit na hangin galing po sa Pacific Ocean. Kahapon, nagdulot ito ng baha sa ilang kalsada sa Tagum, Davao del Norte. Ang Apocon Road na malapit po sa isang mall, nagbistulang dagat. Pinasok din po ng tubig ang ilang establishmento. Sa Dilasag, Aurora naman, 2 araw ng masama ang panahon. Binabantayan na ng mga otoridad at mga residente ang ilog dahil sa patuloy nitong pagtaas. Ilang kalsada na rin po doon ang binaha. Ngayong Martes, posibleng muli ang ulang dulot ng easterly sa bansa ayon sa Pag-asa. Posible po ang light to moderate rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din po ang ilan pang panig ng Metro Manila. Sa kabila niyan, may ilang lugar ang makararanas pa rin ng mainit o maalinsangang panahon. Hanggang 41 degrees Celsius ang posibleng pinakamatinding alinsangan na posibleng maitala sa Masbate City, Catarman, Northern Samar at sa Zamboanga City. Under extreme caution level yan at ang ibig pong sabihin, may banta pa rin ng heat cramps o heat exhaustion.
Dito po sa Metro Manila, maglalaro sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang posibleng heat index.